May nag-comment na gumawa naman daw ako ng video tungkol sa happiness at masaya naman ako na may nag-suggest nun. At madali akong kausap, kaya ito, papasayahin ko kayo. Ready na ba kayo? Eto, bakit tumba-tumba ang tawag dito? Ayan o, hindi ka naman matutumba. Dapat, alog-alog. Hmm. Okay, itong susunod. Anong tawag sa anak ng shell? Di, children. Hmm. Ito kakaiba to kasi may video ko dito papakita sa inyo pero sinong pinakamalupit na zombie sa lahat ng nagawang zombie sa mga movies at series? Ang pinakamalupit na zombie ay zombing Pinoy. Ito ang pruweba. Yung teleserye na Zombie Outbreak ni Jeneline Mercado, kasi siya yung bida rito, naalala niyo yun, yung The Cure. May eksena dun na natrap sila sa loob ng kotse, ayaw mag-start. Tapos napaligiran sila ng mga zombie. Ayan wala silang mapuntahan. Pero buti na lang hindi makapasok yung mga zombie kasi hindi sila marunong magbukas ng pinto ng kotse kasi nga mga zombie na sila di ba? Pero sa sobrang lakas ng mga zombie, natagilid nila yung kotse habang nasa loob yung mga bida. Ayan na ayan na! Tapos post natin dito. Bakit ko nasabing malupit yung mga Pinoy zombie? Kasi tignan nyo dun sa kabilang side, dun sa may kanan. Nung tatagilid na yung kotse, umalis yung mga zombie dun sa kanan na side. Kasi nga naman, baka madaganan sila ng kotse. Ano sila tanga? Di ba? Iwas sila na maipit. Tapos nung tumagilid na ng tuluyan yung kotse, ayun na balik na ulit sila sa pag-attack. Isipin mo yun? Hindi naisip ng mga Koreano yan doon sa Train to Busan. Yung zombie nila, nahuhulog kung saan-saan tapos nauumpog sa mga salamin. Yung zombing Pinoy marunong umilag, di ba? Kaya wala kang makikitang zombing Pinoy na may pilay. Dahil dyan, kasi nga maingat sila eh. Oh, alam nyo na ngayon. Kaya pag habang naglalakad kayo tapos may biglang nagtanong sa inyo, sinong pinakamalupit na zombie? May sasagot na kayo at may ebidensya pa kayo, di ba? Pinoy zombie. Bakit? Yan nga kasi yan, pakita nyo yan, di ba? Okay na. At dyan na nagtatapos ang ating episode about happiness. Sa kakornihan. Siyempre hindi. Joke lang. Mahabang usapan at seryosong usapan ng happiness or kaligayahan. Kasama kasi sa topic na to yung mga ganyan. Kasama yung matatawa ka sa mga joke o minsan medyo kengko yung mood mo, may mga araw na ganun, di ba? Pero napakalaking bagay ng kaligayahan or ng pagiging maligaya sa kada individual na tao at sa buong society. Sa sobrang big deal ng happiness sa atin, kung iisipin mo parang dyan nakasentro halos lahat ng ginagawa natin sa buhay. Marami sa atin gusto natin ng mas maraming pera, ng promotion sa trabaho or mas malaking bahay, gustong maging sikat, merong gustong magkapamilya, merong gustong kumain ng masarap na pagkain at kung ano-ano pang mga gusto natin. Pero kung i-interrogate mo at tatanungin mo pa ng tatanungin kahit sino, kung bakit gusto nila yung mga bagay na yun, ang kadalasang ending ng sagot ay dahil gusto kong maging masaya. Bakit gusto mo ng mas maraming pera? Para gumaan yung buhay. Bakit gusto mong gumaan yung buhay? Para hindi na masyadong nag-aalala. Bakit gusto mong hindi nag-aalala? Para magkaroon ng peace of mind. Bakit gusto mo ng peace of mind? Para maging masaya. At bakit gusto mong maging masaya? Wala nang sagot sa tanong na yan kung bakit gusto natin maging masaya. Kasi yan na yung kadalasan na ending ng lahat ng sagot. Kumbaga, yan yung nasa dulo ng lahat ng mga plano, lahat ng sakripisyo, at lahat ng hinahabol natin sa buhay. Kaligayahan or happiness ang gusto nating maramdaman sa huli bilang tao. Kaya naman kahit sa lipunan natin sa buong bansa, happiness din ang dahilan kung bakit tayo gumawa ng sibilisasyon, di ba? Ano bang purpose ng mga batas natin, ng gobyerno, ng ospital, ng mga school? Bakit may mga pulis at korte? Kasi kung wala yung mga ganyang sistema, yung buhay sa mundo magiging masakit, magiging delikado at magulo. Iniiwasan natin yung kabaligtaran ng happiness kasi ang gusto natin ay maging masaya. Pero bakit parang mahirap hanapin yung happiness or parang ang hirap maging palaging masaya? Well, siguro isang problema na dyan ay yung definition mismo. Nagiging komplikado kasi hindi tayo pare-pareho ng ibig sabihin ng pagiging masaya. Kapag sinabi ng isang tao na gusto ko lang maging masaya, parang simple lang, pero pag tinanong mo yung iba't ibang tao, iba't ibang sagot din yung maririnig mo. Yung iba, magkaroon ng pamilya, yung iba, magkaroon ng maraming pera, yung iba, maglingkod sa Diyos, o kaya gustong maging sikat, o kaya manalo sa pickleball. Kumbaga, walang nag-iisang meaning ng happiness. At isa pang problema sa definition natin, madalas napapagpalit-palit natin yung happiness, fulfillment, at meaning. Nagiging parang iisa na lang sila. Pero may pagkakaiba. Yung happiness, panandali ang emosyon. Yung pangayon. Bawa, makakain ka ng masarap na pagkain, o kaya nanalo ka sa laro, o kaya natawa ka dun sa corny na joke ko kanina, naging masaya ka sa moment na yon, mataas yung emosyon mo, pero kadalasan mabilis ding mawala.
Yung fulfillment naman may kinalaman sa pag-grow natin bilang tao. Yung pakiramdam na kahit pagod na pagod ka dun sa nangyari or dun sa ginawa mo, pero feeling mo sulit. Halimbawa, sa pagpapatakbo ng business, o kaya yung pag may tinatapos kang project, o kaya sa pagpapalaki ng anak. Pwede ka kasing makaramdam ng fulfillment kahit mahirap yung sitwasyon. Parang yung mga naiiyak sa finish line ng marathon, di ba? Nahirapan sila pero fulfilling yung pakiramdam. Yung meaning naman, yung kadalasan konektado sa mas malakihang bagay. Ito yung sagot sa tanong na kung bakit natin ginagawa yung mga ginagawa natin. May mga tao na para sa kanila, yan yung pagsiserve nila sa church, o kaya yung iba sa pagtulong sa pamilya, o kaya yung iba naman yung pagbibigay or pagsuporta sa kanilang community. Kaya minsan nalilito tayo kasi hinahanap natin yung meaning, yung pangmatagalan, pero ang iniisip natin pareho siya ng happiness, yung panandalian lang. Pero sa totoo lang, sa pang-araw-araw na buhay, okay lang naman na pagsamasamahin or pagpalit-palitin natin yung meaning ng mga salitang yan. Hindi naman natin kailangan maging mahigpit sa definition. Pero pag tinitignan natin or pag binubusisi natin yung sarili nating buhay, kung gusto nating malaman kung bakit parang palaging may kulang or yung pakiramdam na parang hindi tayo masaya, malaking tulong kung alam natin yung pagkakaiba ng mga yan. Kasi mas madali nating makikita kung anong parte ng buhay natin yung kailangan nating pagtuunan ng pansin. So again, happiness, masaya ka ngayon. Fulfillment, yung pakiramdam na may nagawa tayong maganda. Yung meaning, yung dahilan kung bakit at yung direksyon ng mga ginagawa natin. At sama na rin natin yung contentment, yung pakiramdam na kontento tayo sa kung anong meron tayo ngayon kahit hindi perpekto. Pero para sa video na to, pagsama-samahin na lang natin para mas simple. Kapag ginamit ko yung salitang happiness or yung kaligayahan, sama-sama na lahat yon. Okay? So bukod sa iba-iba tayo ng ibig sabihin at pinaghahalo-halo din natin yung mga definition, nag-iiba din yung ibig sabihin ng happiness sa atin sa paglipas ng panahon. Halimbawa, kung dati happy-happy ka na sa pagmagdamagang inuman, yung walang katapusang kwentuhan at kulitan paglasing na, pwedeng dumating yung time na hindi na nakakatuwa sa iyo yung mga ganun. O kaya kung dati masaya ka na sa 20k na sahod sa isang buwan pero nung nakatikim ka na ng 40k, malulungkot ka na pag mas mababa pa dun yung nakuha mong offer pag nag-try kang mag-apply sa ibang trabaho. Parang ako, sabi ko dati, pag nabili ko tong gitara na to, sure ball, sigurado sasaya na ako. Pero ngayong mahigit 2 years na sa akin to, parang may iba na akong nakikita. Yung na ako naisip ko na, naku, parang mas maganda yun ah. Tawag din dyan ay moving goalpost or moving target. Kumbaga sa basketball, nagtatry kang makashoot, kaso gumagalaw yung ring. Lumilipat-lipat ng pwesto, so hindi mo ngayon alam kung saan isushoot yung bola. At bukod sa gumagalaw yung ring, napakarami ding iba't ibang ring na pagpipilian. Napakaraming options. Alam nyo, nung bata ako, naabutan ko pa yung TV na walang remote control, yung mga dipindot lang, yung diikot. Pag gusto mong ilipat yung channel, tatayo ka sa kinalalagyan mo, lalapit ka sa TV at iikutin mo yung pihitan para maiba yung channel. So kadalasan nakakatamad at parang dalawa lang naman yung channel na may matinong palabas noon. At baka halos pareho lang din yung mapanood mo. Kaya madalas kung ano yung palabas, yun na lang yung papanoorin mo at okay ka na doon, magiging masaya ka na doon kasi wala ka naman halos ibang choice eh. Pero ngayon, sa Netflix pa lang abutin ka na ng ilang minuto kakapili ng papanoorin. Tapos may Prime, may Disney Plus, meron pang K-drama, pati YouTube nandyan, bukod pa sa mga regular na channel sa TV. Sama mo pa yung mga pwede nating panoorin sa cellphone. So ang nangyayari, minsan habang may pinapanood tayo imbis na ma-enjoy natin yung pinapanood natin hindi mo maiwasang isipin, di ba? Ano kaya yung mga hindi ko napili? Baka may mas okay dun sa mga yun. Nakaka-paranoid, di ba? Yung pakiramdam na parang lagi kang may namimiss. Di ba? FOMO, yun ang nangyayari or fear of missing out. So pagdating sa happiness natin, ganun din. Sobrang daming pagpipilian dahil naging advanced na lahat at moderno na yung mundo natin. Kaya kung iisipin mo, dapat mas madali tayong makahanap ng kaligayahan, no? Pero ang nangyayari sa sobrang daming choices, nai-stress tayo sa pagdidesisyon. At pag nakapili na tayo, minsan naiisip natin yung mga nalampasan at mga hindi natin napili. At eto pa, isa pang dahilan kung bakit mahirap makuha yung happiness ay dahil may mga posibleng panggalingan ng kaligayahan na mahirap or imposibleng maabot ng karamihan ng tao. Halimbawa, yung maging bilyonaryo o kaya maging presidente ng Pilipinas o kaya mag-luxury cruise sa buong mundo or maging astronaut. Kagaya nung ginawa ng ilang sikat na multimillionaire sa Amerika, sumakay sila ng rocket at lumipad hanggang sa gilid ng outer space. Gaano katagal yung biyahe? Simula sa paglipad, paakyat, lampas ng atmosphere hanggang sa border ng outer space, hanggang pabalik, pababa sa lupa ng Earth. Yung buong biyahe na yon, 10 minuto lang tumagal. Tapos yung parte na parang astronaut sila, yung nagpalutang-lutang na walang gravity.
3 minuto lang yun. 3 minuto ng pagiging weightless, tapos balik na sila ulit sa Earth. Ang saya, no? Ngayon, magkano ginastos nila sa 3 minutong palutang-lutang na yun? Well, hindi nilabas na sa media ng kumpanya ni Jeff Bezos yung eksaktong amount na ginastos nila, no? Pero sabi ng mga experts, ang estimate na gastos sa ganyang klase ng trip ay mga nasa $1 to $2 million kada tao. So, mga nasa 58 to 116 million pesos per person. So, 6 sila dun. So, mga nasa 400 to 500 million pesos lahat-lahat para sa 3 minutong pakiramdam na para kang astronaut. Tindi nun, no? Pero siguro pag ganun ka na kayaman, malamang naubos mo na lahat ng pwedeng bilhin at gawin sa pera dito sa mundo. Kaya kailangan na nilang umalis sa Earth para makaramdam ng saya at excitement, no? Boring na siguro sa kanila yung magbakasyon sa Europe or mag-beach sa Bahamas. Isipin mo yun, habang yung karamihan ng ordinaryong tao nangangarap lang na magkaroon ng maayos na bahay na hindi nababaon sa utang, sa kanila parang ilang minutong weekend getaway lang yung 100 million pesos. Sana all, no? At speaking of pagkumpara, yan pa yung isang dahilan kung bakit mahirap hanapin yung kaligayahan. Lalo na sa panahon ngayon dahil sa cellphone natin at sa social media. Kung dati nakukumpara mo lang na buhay yung sa kapitbahay mo or yung sa mga kamag-anak nyo tuwing magkikita kayo pag may reunion, ngayon, araw-araw, pagbukas mo ng Facebook or Instagram, makikita mo kaklase mo nung high school na nasa Paris, yung influencer na 22 years old pa lang daw pero naka-sports car na, yung dati mong katrabaho na nag-resign, na nagkakapi sa Boracay. Kahit okay naman yung buhay mo, minsan pakiramdam mo parang talunan ka kasi meron palaging mas lamang sa'yo, mas marami sa'yo, mas malayong narating kaysa sa'yo. Sipin mo yun, ang hirap ng i-define ng happiness, nag-iiba-iba pa yung definition, may mga source ng happiness na hindi mo afford at napakaraming pagpipilian at marami ding pwedeng kainggitan. Ayos ba? Ayos ba yung video ko about happiness? Sa lahat ata ng video tungkol sa happiness, ito yung pinaka nakakalungkot, no? Sa ngayon, puro problema pa lang yung binabanggit ko tungkol sa happiness. Pero at least, alam na natin kung gaano kaimportante yung kaligayahan sa ating mga tao at kung bakit hindi siya madaling makuha at kung bakit mahirap manatiling masaya palagi. Pero, may solusyon ba? May paraan ba na sumaya tayo or kahit maging mas masaya lang ng konti sa buhay natin ngayon? At napapag-aralan ba yung pagiging masaya? Alam nyo, noong 2018, may isang psychology professor sa isang sikat na university sa Amerika, yung Yale University, ang nag-offer ng isang kurso tungkol sa kaligayahan or happiness. Actually, ang tawag sa klase niya na yon ay Psychology and the Good Life. Good life sa Tagalog, ibig sabihin, makabuluhang buhay. Ganito daw yung nangyari. Ang pangalan ng professor na yun is Dr. Lori Santos. At siya mismo nagsabi na hindi siya isang happiness expert kasi ang specialization niya talaga ay yung pag-aralan yung pag-iisip ng mga hayop, lalo na ng mga aso. Yun talaga yung forte niya. Kaso, nung naging head siya ng isa sa mga dormitoryo doon sa university, tumira siya doon sa campus kasama ng mga estudyante at medyo nagulat siya sa nakita niya doon sa sitwasyon ng mga nag-aaral doon. Kasi nakita niya na grabe yung depression, yung stress, yung anxiety at pressure at napakarami daw na estudyante ang hindi masaya. Kahit na yung mga kasama niyang kabataan doon ay yung considered na mga pinakamatalino at pinaka-successful sa mga pinanggalingan nila. Kaya nga sila nakapasok sa university na yun Ang daming naglalaban-laban doon sa mga slot na yun. Kumbaga, napakataas ng pribilehiyo nila at maganda yung kinabukasan ng mga batang yun kasi maraming graduate ng Yale ang nagiging presidente, CEO, sikat na scientist at mga abogado at world leaders. Kaso yun nga, marami sa kanila ang hindi masaya. Kaya ginawa niya yung kurso na yun. Tapos, ang inaasahan nila na mag-e-enroll is mga nasa 30 to 40 lang daw na estudyante. Pero nagulat sila kasi mahigit 1,200 ang nag-enroll. Actually, yung kurso niya, yung naging pinakamalaking klase sa buong 300-year history ng Yale University. At dahil sa sobrang daming tao, kailangan nilang lumipat ng mas malaking venue kasi hindi sila nagkasya doon sa original na lugar na kinuha nila. Grabe, no? Sipin mo yun, isa sa pinaka-prestigiyoso at malaking university sa buong mundo na madaming gumagraduate na nagiging successful na tao. Tapos yung pinakasikat na course sa kanila ay hindi tungkol sa finance, hindi tungkol sa AI, hindi entrepreneurship, hindi tungkol sa kung paano yumaman at maging pinakamagaling. Ang pinakasikat na klase sa kanila ay tungkol sa kung paano magkaroon ng makabuluhang buhay at kung paano maging masaya. Ibig bang sabihin nun, hindi porkit nakapasok ka sa isa sa pinakamagandang university sa buong mundo
Hindi automatic na alam mo na agad kung paano maging masaya. Mukhang kailangan pa din palang pag-aralan yun. So, ano namang tinuturo dun sa klase na yun? Buti natanong nyo. Ito na, sasabihin ko na sa inyo dito. Hindi nyo na kailangan mag-enroll. Sa typical na course sa eskwelahan, merong mga requirements para makapasa ka. Kadalasan, meron kang i-memorize, merong mga quiz, may mga research paper, tapos doon nakabase yung magiging grade mo. Sa happiness class, imbis na requirements, ang tawag nila ay rewirements. Sa Tagalog, parang babaguhin mo yung connection or yung takbo ng isip mo. Kumbaga, ang purpose ay subukang baguhin yung mga nakasanayan na ng katawan at utak natin na hindi nakakatulong sa pagiging masaya sa buhay. At papalitan natin nung kabaligtaran, nung mga makakatulong sa atin para mas maging masaya. At marami sa mga tinuturo nila ay base sa mga pag-aaral at research. At syempre, meron sa listahan na to na baka narinig nyo na din sa iba pero sana may matutunan din kayong bago. Nga pala, maraming estudyante si Dr. Lori Santos na nagsasabi na itong happiness class niya ay isa sa pinakamahirap daw na kurso sa Yale University na kahit daw napakasimple ng mga assignment, napakahirap naman daw gawing ng consistent. Number 1, yung matulog ng maayos at mahabang oras na regular araw-araw. Ideally, dapat daw 7 hanggang 8 hours or higit pa. At hindi naman yata nakakagulat to. Ang hirap naman talagang maging masaya kapag kulang ka sa tulog. Pero sa bagay, konektado naman talaga yung physical na katawan natin sa utak natin. Totoo naman na kahit anong positive thinking ang isipin mo kung hindi maganda yung pakiramdam ng katawan mo, imbis na happy, zombie ang datingan mo, lalo na pag kulang ka sa tulog. Ako, hirap din ako sa consistent na tulog Pero target ko din mga 7 to 8 hours. Pero minsan 6 hours lang nagagawa ko. Pero yun nga, importante pala talaga sa kaligayahan natin yung tamang tulog. Pero wag muna kayo matulog Tapusin nyo muna tong video kung kaya. Okay? Next. Kailangan daw nating palakasin yung ating social connections. Ito yung pakikipagkapwa-tao natin, yung pakikisama, yung pakikipagkaibigan. Isa daw to sa pinaka-importante para daw tong vitamin ng happiness natin. Kahit yung simpleng pakikipag-usap lang daw sa ibang tao na hindi nakatingin sa cellphone ay nakakatulong na. Meron ding mga research na nagsasabi na yung paggawa ng mabuti para sa ibang tao ay nakakatulong din sa sarili natin. 'Di ba uso ngayon yung advice sa internet na self-care, focus on yourself first, which is tama naman. Pero isa daw sa pinakamabilis na paraan para gumaan yung pakiramdam natin ay yung pagtulong sa ibang tao. Ako sa sariling experience ko, totoo yan. Kahit maliit na bagay lang na makapagbigay ka sa iba, masarap talaga sa pakiramdam. Pero sa tingin ko, maganda yung balansehin din natin, yung para sa sarili natin at para sa ibang tao. Pero yun nga, napakalaking bagay daw ng connection natin sa ibang tao. Sa mga kaibigan natin at pamilya, kahit sa mga katrabaho o kapitbahay, importante daw yung nagkakaroon tayo ng communication sa isa't isa. At mukhang tama naman kasi isa yan sa mga unang nawawala pag may naghahabol ng success, di ba? Isa sa mga unang nasasakripisyo ay yung social connection natin. So kahit pala nag-grind or nag-hustle tayo sa buhay, dapat pala hanapan pa din natin ng oras yung pakikipag-usap sa ibang tao para masaya tayo habang lumalaban sa buhay kahit papano. Next, yung pagkakaroon ng gratitude list or listahan ng mga bagay na pinagpapasalamat natin. At hindi daw to yung gagawa ka lang daw ng listahan ng 1 to 10 parang exam. Number 1, salamat sa buhay ko. Number 2, salamat may pagkain kami ngayon. Number 3, salamat may internet. Hindi daw tayo gagawa ng listahan para may i-post sa Facebook. Hindi din daw importante na isulat. Kahit hindi mo isulat or kahit hindi mo sabihin, okay lang. Ang importante daw dito ay yung nararamdaman mo talaga yung appreciation. Yung pag naisip mo yung bagay na yun, kung ano man yung meron ka na pinagpapasalamat mo, totoong may kilig. Hindi importante yung listahan. Ang importante ay yung pakiramdam mo. Dapat ramdam mo yung gratitude. Yung tipong napapangiti ka or napapangiti yung puso mo pag naiisip mo kung bakit mahalaga yung bagay na yun or yung tao na yun or kung ano man yun sa buhay mo. Isa pang tinuturo sa happiness classes sa tingin ko maganda ay yung gamitin daw natin yung pagkumpara sa ibang tao para makatulong sa atin. Total, ugali naman daw talaga nating mga tao yung pagkumpara sa iba. Kaya na sabi ko kanina dahil sa social media, kung dati kamag-anak at kapitbahay lang natin yung mga nakikita nating ibang buhay, ngayon, kita na natin yung buhay ng mga artista, ng mga influencers at mga bilyonaryo sa online. Kaso, yung happiness daw natin ay madalas ay hindi nakadepende kung anong meron tayo ngayon. Mas nakadepende daw yun kung ikukumpara sa sitwasyon ng ibang tao. Merong gumawa ng research na tinanong nila yung mga participants kung anong mas gusto nila at kung saan sila mas magiging masaya. Dalawang pagpipilian. Sa unang senaryo,
papasok sila sa isang kumpanya na ang sweldo nila ay 50,000. Tapos lahat ng ibang kasamahan nila ay 25,000 lang ang sweldo. Or yung pangalawa, papasok sila sa kumpanya na ang sweldo nila ay 100,000 pero lahat ng ibang katrabaho nila ang sweldo ay 250,000. Ikaw, anong pipiliin mo? Marami daw sa mga tinanong nila ang nagsabi na mas magiging masaya sila dun sa unang senaryo. Dun sa 50,000 lang ang sweldo nila. At ako nung iniisip ko yan, mas okay yung 100,000 kaysa sa 50,000. Pero kung lahat ng ibang katrabaho mo 250k ang sweldo, parang lugi ka naman nun, di ba? Pero mas malaki pa din yung 100,000. Ang gulo, no? Kasi nga, ganun daw yun. Yung kaligayahan natin sa buhay, madalas nakadepende sa ibang nakikita natin. Hindi lang sa kung anong meron tayo ngayon. Kaya pwede daw natin gamitin to para makatulong sa atin. Halimbawa, gusto mong ma-inspire at kumuha ng dagdag na energy para lumaban sa buhay at mag-grind palalo. Pwede mo daw tignan yung mga mas may narating na sa'yo or yung mga naka-achieve na ng gusto mong makuha. Tawag din dito ay upward comparison. Ingat ka lang kasi baka imbis na ma-inspire ka, baka inggit o lungkot yung maramdaman mo kasi baka maisip mo na naunahan ka or masyado na silang malayo, mga ganon. Pero kung titignan mo siya as inspiration, pwede mong silipin yung may successful na business, o kaya yung pumayat na sa pag-gym, o kaya yung nakapagbakasyon na sa UK. Pwede mo silang gawing inspiration na kung nagawa nila yun, malamang may matututunan ka sa kanila at baka magawa mo din in the future. Tapos kung medyo hindi maganda yung mood mo or kaya kung mabigat yung araw mo, pwedeng makatulong naman yung downward comparison na tinatawag. Ito naman yung pagkumpara sa sarili natin sa mga taong may mas matinding pinagdadaanan kaysa sa atin. Kasi dito pwede nating maramdaman na maswerte pa din tayo or mas okay pa din yung sitwasyon natin kahit papano. Ingat ka lang din kasi pwedeng maging parang mayabang or insensitive yung dating o kaya baka maging tamad ka na kasi pakiramdam mo wala ka nang kailangan gawin. Sa akin, oo, nakakatulong to kahit papano. Pag gusto kong medyo gumanda yung pakiramdam ko, minsan iniisip ko yung sitwasyon namin dati ng misis ko kumpara ngayon. Hindi ko na-detalye sa inyo lahat. Baka maiyak kayo kung maging maalaala mo kaya ito. Pero ito yung parang yung kasabihan na malayo pa pero malayo na. 'Di ba? Kumbaga marami pa tayong pangarap na gustong maabot. Pero kung titingin tayo sa pinanggalingan, makikita natin yung mga nalampasan at mga napagtagumpayan na natin. So yun, upward comparison at downward comparison. Total, mahilig naman na daw tayong magkumpara. Gamitin na daw natin yung sa ikakabuti ng isip natin. Isa pang tinuturo sa happiness class ay kung gaano kaimportante yung oras. Kadalasan daw kasi mas importante pa yung oras kaysa pera. Sa panahon daw kasi natin ngayon, palagi tayong nagmamadali. Maraming kailangan tapusin at kulang lagi sa oras. At ito daw ang isang malaking nakakabawas ng happiness natin. Pwede pero konektado sila di ba? Kasi pag mas marami kang pera, mas marami kang oras kasi hindi ka tali sa trabaho o sa negosyo. Pero yun nga, sabi, yung pakiramdam daw na may extra oras ay mas nakakapagpasaya kaysa sa mas maraming pera. Sabagay, may mga taong malaking sweldo, malaking kita sa negosyo pero walang oras sa pamilya. O kaya walang oras sa hobby or minsan walang oras kahit matulog. At mas sulit daw yung pagbili ng oras kaysa yung pagbili ng gamit. Halimbawa, mas okay daw na magbayad ng ibang tao para maglaba or maglinis ng bahay mo para magkaroon ka ng extra time para magbasa or maglaro ng pickleball o matulog kaysa bumili ng bagong sapatos o gadget. At dapat daw matuto tayong namnamin yung bawat oras na wala tayong ginagawa. Sabi dun sa happiness class, minsan bigla daw nagka-cancel yung professor ng klase pagpasok niya sa room. Sasabihin daw sa mga estudyante may libre kayong 1 oras today pero may kondisyon. Bawal mag-aral at bawal magtrabaho ng may kinalaman sa school. Ang pwede mo lang daw gawin ay gamitin yung 1 oras na yon para sa sarili mo. At sabi, meron daw mga estudyanteng naiiyak pag ganun kasi doon lang daw nila nararamdaman kahit 1 oras lang na hawak nila yung oras nila. Grabe naman yun ano. Pero mukhang importante talaga na balansehin natin yung oras natin sa sarili versus sa paghabol sa pera. At yung mga paminsan-minsang libreng oras natin na nakakapagmuni-muni tayo, nakakapagkape nang walang iniisip na deadline or kahit mga simpleng mababaw na kwentuhan lang, malaking bagay daw yon sa ating kaligayahan. Napakarami pang pwedeng pag-usapan sa happiness class na yan na hindi ko mapapagkasya sa video na to kasi sobrang haba lalo. Pero naglagay ako ng link sa free online course at podcast tungkol dito. Syempre English yun. Check nyo na lang kung interesado kayo.
Pero ang isa pang importanteng malaman natin dito ay ang kaligayahan or happiness sa buhay ay walang diploma. Walang exam or quiz ng happiness na pag naipasa mo okay ka na. Kahit yung mismong professor ng course na to, siya mismo aminado na minsan pumapalpak din siya sa pagiging masaya. Kahit na nagtuturo siya kung paano maging masaya. Minsan daw nagpa-check up siya at nasabihan siya ng doktor niya na magpahinga dahil mataas daw yung stress levels niya. Sipin mo yun, no? Hindi ibig sabihin na dahil alam mo na lahat tungkol sa pagiging masaya ay ibig sabihin happy ka na palagi. Kahit i-memorize mo pa yung buong happiness course, hindi pa rin. Tratuhin daw natin ang kaligayahan na parang pag-e-exercise. Hindi porkit alam mo na maganda sa katawan yung paglalakad-lakad, magiging healthy ka na agad. Hindi ganun. Siyempre, kailangan mo pa ding maglakad. Kailangan mo pa ding gawin yun para makuha mo yung mga benepisyo. At ang happiness din daw ay parang pag-gym din. Kailangan daw nating gawin palagi. Kasi parang pag-gym, kapag tumigil ka, hihina ka. Ganon din daw yun. Kailangan siyang i-practice ng paulit-ulit. Again, tamang tulog, hindi masaya ang utak ng taong puyat. Social connection, yung pakikisalamuha natin sa ibang tao ay vitamin ng happiness. Yung gratitude, yung pakiramdam ng pasasalamat, hindi yung listahan lang. Upward at downward comparison, yung pagkumpara pababa at pagkumpara pataas, parang spaghetti. At oras versus pera. Maraming tao ang may pera para mabuhay, pero kulang sa oras para magkaroon ng buhay. At higit sa lahat, ang happiness ay walang finish line, walang trophy. Isa siyang proseso. Proseso na pabago-bago. Kailangan nating asahan na may mga araw na talagang mahirap, may mga araw na nakakapagod at nakaka-stress. Pero kung papraktisin natin yung pagiging masaya, kahit pakunti-kunti lang, madagdagan lang kahit 5% or 10% lang yung pagiging masaya natin kahit konti, okay na yun. Kasi sa katagalan, makakasanayan na rin natin na maging mas happy. Nga pala, lahat ng napag-usapan natin dito ay hindi rules. Hindi to magic formula sa pagiging masaya. Kahit parang nagbigay ako ng checklist, sa totoo lang, walang step-by-step guide at nag-iisang tamang paraan para maging masaya. Napakarami ng matatalino at magagaling na taong nabuhay sa mundo at libu-libong taon ng pinag-iisipan at pinagdedebatihan yung pinag-uusapan natin dito. Pero hanggang ngayon, wala pa ring nag-iisang sagot na tama para sa lahat ng tao. Kasi nga, iba-iba tayo May mga taong nahahanap yung happiness nila sa pamilya, sa religion, sa trabaho, sa pagiging active sa politics o sa pagkakaroon ng tahimik na buhay. Walang nag-iisang blueprint ang pagiging masaya. Pero basta wala kang inaregabyado or hindi ka naman nakakasakit ng ibang tao at wala ka namang ginagawang illegal, lahat tayo may karapatang hanapin yung kanya-kanya nating version ng kaligayahan sa buhay. At sana kahit papaano, nakatulong tong video na to sa'yo. At kung may hirit pala kayong pampasaya na joke, ewan ko lang kung mas may nakakatawa pa sa mga joke ko nung umpisa ng video, pero kung sa tingin nyo may pangtapat kayo, comment nyo na lang. At pag maraming nag-entry, gagawa ako ng isang buong video na babasahin ko lang yung mga joke nyo. Para may content naman ako na nakakatuwa. Okay? At salamat kung umabot kayo sa dulo ng video na to at humayo kayo at magpaka-happy. At salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo tong video na to, meron pa akong mga ibang videos about mga experiences sa buhay, trabaho, success at failure, tungkol sa pera, technology, travel at kung ano-ano pa. Punta ka lang sa channel ko kung gusto mong mag-relax at makinig ng mahabang kwento na may sense paminsan-minsan.